Hindi pala dapat tayo malungkot kapag may nawala sa pamilya natin o sa mga mahal natin sa buhay. Dapat maging masaya pa tayo at ipagpasalamat natin dahil hindi na sila mahihirapan. Maaga nga akong lumabas ngayon para makabili nga ako nitong lulutuin ko dahil may darating nga dito sa bukid para magturo nga sa pastor namin sa church. Bumili na nga din ako ng merienda nila, bali turon nga lang din binili ko tapos magtitimpla na nga lang ako ng juice. Bali iihawin ko nga lang din yung bangus na binili ko para maging madali nga yung proseso dahil marami nga akong gagawin din nung araw na yan. At habang hinihintay ko nga magbaga yung uling, nagtimpla na nga din ako ng juice dito dahil dumating na nga sila at doon nga sila kila Papa. Tapos oras na nga din ng merienda ng mga oras na yan. Para sumarap nga yung gagawin kong inihaw na bangus, lalagyan ko ngayon ng kamatis at sibuyas na may paminta. Basta pampalasa. Ito nga pala guys yung sikreto ko kapag nag-iihaw nga ako ng isda kaya masarap nga yung inihaw ko. Bali ang ginawa ko nga lang yung hiniwa kong kamatis at sibuyas, nilagyan ko ng patis, paminta at kalamansi. Tapos ipapalaman ko nga lang ito sa tiyan ng bangus tapos yung sa may parte ng ulo niya. Tapos babalutin ko nga lang din ito ng dahon ng saging. Sa tingin ko kasi guys, pag hindi foil yung ginamit natin at dahon nga lang ng saging yung gagamitin natin, mas magiging masarap nga yung inihaw natin. Parang natural nga lang din yung lasa niya. Tapos halos parehas nga lang din yung sausawan niya. Pipigaan ko nga lang yan ulit ng kalamansi. Tapos dadagdagan ko nga lang ng kaunting bagoong. Napakasarap na nga niya. Habang hinihintay ko nga maluto dito yung iniihaw kong bangus, ihatid ko na nga rin yung meriendang inihanda ko para kila Papa at sa mga pastor. Sa mga nagtatanong pala kung sino nga kasama ko dito sa bukid, bali sila Papa nga lang din yung kalapit kong bahay dito. Meron nga lang din pagitan, halos mga 50 meters din siguro. Ang usapan kasi namin guys, dito sila mismo magme-mentor sa kubo. Kaso nga lang siguro dahil gusto rin mapakinggan ni Papa yung ituturo sa pastor namin, kaya doon na lang sila sa kubo ni Papa. Tapos ako na nga lang din yung naghanda ng pagkain nila para hindi na nga rin mahirapan sila Papa. Halos buwan na rin kasing sinasakit si Papa at saka ngayon nga si Tita naman. Nga pala guys, sa mga nagtatanong at nagtataka kung bakit hindi ko na nga sinasama yung pamilya ko sa vlog, maiintindihan nyo rin po yun balang araw. Sa ngayon ay ako munang papanoorin nyo sa mga vlog ko at yung mga kaganapan ko dito sa bukid. Sa wakas at natapos ko na nga din lutuin yung mga dapat kong lutuin para makakain na nga din sila. Ihahatid ko na nga din ito sa kubo nila Papa. Pagkahatid ko nga ng pagkain nila, agad ko namang inasikaso yung mga labahin ko nga dito dahil marami na naman. O diba napakabilis nga lang dumami. Parang kailan nga lang ako naglaba. Bali dito na nga lang din pala muna ako maglalaba sa poso dahil nung araw na yan ay napakainit nga ng panahon. Wala kasing lilim dun sa flowing kung saan nga ako madalas naliligo, naglalaba at nag-iigib. Baka nga kasi magaya yung nakaraan. Halos himatayin nga ako dun sa tubigan. Kaya tiis-tiis muna ako dito sa poso dahil kahit papano naman dito ay malilim nga yung pwesto. Ito kasing tubig na lumalabas nga dito sa poso guys, malangsa nga yung nalabas dito na tubig. Kaya bibihira nga akong gumamit dito pag naglalaba nga ako at naliligo. Ewan ko ba, nagiging hindi nga maganda yung amoy ng lilabahan natin kapag ganito nga yung tubig. Buti na lang talaga maganda nga yung sikat ng araw ngayon kahit papano hindi nga naging mabaho yung laba ko. Nakakadagdag rin kasi ng bango sa nilabahan natin kapag matindi nga ang sikat ng araw o kahit hindi nga natin idawni, diba? Dahil hindi pa naman nagapang yung tanim kong upo dito sa ginawa kong gapangan, kaya dito ko muna ihahangin yung nilabahan ko. Medyo tanghali na nga rin nung nakapag-umpisa ako sa paglalaba, kaya ayan kada may makukusot nga ako, binabanlawan ko tapos isasampay ko na para makapagpatuyo na nga din ako. Mag-aalauna na nga din nung nakakain sila, hindi pa nga din ako tapos sa paglalaba niyan. Pero dahil nagugutom na nga ako, kaya sumabay na nga din ako sa kanila. Bali may mga kanya-kanya nga din silang baon at kanin, kaya ayan na parami nga din pagkain nila nung araw na yan. Si Papa pala nung mga oras nga na yan ay abala nga siya, may kausap siya, kaya wala pa nga siya dyan, di yung makikita sa video. Miss nyo rin ba guys yung mga vlog natin dito sa bahay ni Papa dati? Wala pa nga rin pinagbago itong bahay ni Papa, pero sana mapabago din natin balang araw. Hindi ko na nga din na videohan yung ilang kaganapan ko nung araw na yan at fast forward na nga nagpunta nga kami nung kinagabihan sa mga member nga namin ng church. Dahil eto na nga yung huling gabi ng lamay nung naging pastor namin sa church namin. Kaya napag-usapan nga namin na pupunta kami doon at makikilas night. Pero bago yun, natagalan nga kami dito sa bahay nila Kuya Mike dahil kumain pa nga kami at naghintay din kami nung ibang kabataan namin dahil naglinis nga din sila sa church namin. Pagkatapos nga namin kumain dito ay pupunta na nga rin kami agad sa lamay. Pero medyo natagalan nga rin kami dito sa pagkain dahil napakarami nga naming
makipagkwentuhan tungkol kay Pastor Eric. Wala lang, sobrang namimiss lang talaga namin yung mga banding namin kasama si Pastor Eric, lalo na yung mga prayer niya at sa tuwing kasama namin siya sa Sunday service namin sa church. Lalo na yung pagiging mabait niya sa mga bata, sa amin, at yung pagiging ma-entertain niya na tao. Pero alam nyo guys, kahit ganon, hindi nga kami nalulungkot, masaya pa nga kami para kay Pastor Eric dahil hindi na nga siya mahihirapan. Hindi niya na nga mararanasan yung hirap na naranasan niya dito sa ibabaw ng lupa nung may sakit pa nga siya. Ganun talaga, napakabilis lang ng panahon. Lahat tayo ay parang bagay lang din na kukupas at maglalaho. Anumang maabot at marating natin at anumang mga bagay ang meron tayo ay hindi naman natin yan madadala kapag naglaho nga tayo. At kung ano man yung mga meron tayo na maiiwan natin sa mga mahal natin ay mauubos din yun at kukupas hanggang sa makalimutan na nga din nila tayong tuluyan. Pero alam nyo guys kung ano yung pinakamagandang maiiwan natin na hindi kailanman kukupas, matutunaw o makakalimutan ng mga mahal natin sa buhay ay yung kung paano natin sila pinakisamahan. At higit sa lahat ay kung paano natin ipinakita at ipinaramdam yung tunay at totoong pagmamahal. Yan ang pinakamagandang maiiwan natin na kailanman ay hindi makakalimutan ng mga taong maiiwan natin. Alam nyo guys, 12 years na rin wala yung mama ko at hindi namin siya kapiling, pero hindi ko makakalimutan kung paano yung pagmamahal niya at kung paano niya kami asikusuhin ng mga kapatid ko. At kung paano siya mag-aruga at makisama sa mga tao. Yun ang hindi ko makakalimutan, katulad ni Pastor Eric kung paano siya makisama sa amin. Guys, alam nyo, napakaiksi lang ng buhay, lalo na ngayon, napakabilis lang ng panahon lumipas, parang kailan lang. Kaya sabi ko nga, hanggat kaya pa natin at malakas pa tayo ay i-enjoy lang natin ang buhay gamit sa tamang paraan at matuto tayong magpatawad sa mga taong nakagawa ng mali sa atin o sa mga nakasakit sa atin. Ganon din sa mga taong nagawan natin ng hindi maganda at sa mga nasaktan natin ay matuto rin tayong magpatawad. Ang sarap kaya mabuhay ng walang tinatagong galit sa kapwa natin o walang inggit na nararamdaman sa kapwa natin. Yung pakiramdam na ang gaan-gaan at anumang oras may mangyari sa'yo ay hindi mo dapat ikabahala o ikatakot. Yung mga oras nga na ito ay magto 12 AM na nga din, kaya kinakailangan makauwi na nga rin kami dahil malayo pa nga din yung uuwian namin.